Alexa's POV. Sabi nga nila, kapag sobrang saya ka, may kaakibat na lungkot ang susunod. Akala ko kasabihan lang yun, pero ngayon ko masasabing totoo pala. Luhaan ang aking mga mata habang nasa biyahe kami pabalik ng Manila. Nalaman kong napasama si Mama sa isang ambush papunta sa restaurant. Ito na kasi ang nag-aasikaso ng restaurant simula noong nakaraang linggo. Wife, everything will be okay. Pangaalo sa akin ni Habi. Gustuhin ko mang kumalma pero hindi ko magawa dahil natatakot ako. Sana ayos lang si Mama at hindi malala ang kanyang kalagayan. Hindi ko alam ang gagawin kapag pati si Mama ay mawala sa akin. Hindi ko kaya, baka ikamatay ko. Hindi pa man napaparada ng maayos ni Habi ang sasakyan ay bumaba na ako. Muntikan pa nga ako matumba dahil sa panlalambot ng mga paa. Narinig ko pa ang mahinang mura ng asawa ko at ang malakas na pagsarado ng pinto ng kotse pero hindi ko na yun nilingon. Tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng ospital at tinanong kung nasaan ang pasyenteng nadamay sa ambush. Sinabi na ng nurse na nasa ER pa rin ito kaya nagmadali akong tumungo doon. Wife, kanina pa ako tinatawag at inaalalayan ni Habi pero hindi ko siya pinapansin. Nanlalamig ang mga kamay ko at pakiramdam ko namumutla ng aking mukha dahil sa kaba at takot na nararamdaman. Lakad-takbo ang aking ginawa habang binabaybay ang pasilyo patungo sa ER. Dumadagundong ang aking puso sa sobrang kaba. Diyos ko po, gabayan niyo po si Mama at huwag pababayaan. Piping dasal ko. Malayo pa lang, kitang-kita na niya ang kapatid na umiiyak sa bisig ni Liam. Inaalo ito sa pag-iyak. Pati si Eliza ay kitang-kita niya ang pag-iyak habang nakayapos kay Lolo Rafael. Mas lalo siyang kinabahan at natakot. Nandun din sila Mark, Giselle at Rose na nakaupo habang malungkot na nakatingin sa kapatid niya. Nangangatal ang mga binti niya habang papalapit ng papalapit sa mga ito. Buti na lang nakaalalay sa kanyang asawa kung hindi ay kanina pa siya bumagsak. Mia, mahina niyang tawag sa kapatid nang makalapit sa kinaroroonan ng mga ito. Lahat ay nabaling sa kanilang atensyon. Mugto at punong-puno ng luha ang mukha ng kapatid nang lingunin siya nito. Ate! Mabilis itong lumapit sa kanya at dinamba siya ng yakap. Binitawan naman siya ng asawa at hinayaan na mayakap siya ng kapatid. Sunod-sunod na rin nagtuluan ng mga luha niya at niyakap ang kapatid. Ate, si Mama! Shh! Magiging okay rin si Mama. Malakas yun at siguradong lalaban. Pangaalo ko sa kanya. Pero deep inside, kabang-kaba na ako't natatakot. King, sabay-sabay na bati nila Mark. What exactly happened? How did Mama get into the ambush? Narinig kong tanong ni Habi. Iniimbestigahan pa din namin kung ano talagang nangyari, King. Pero ang sabi, napagitnaan daw ng 2 kotseng nagbabarila ng sinasakyan ni Tita habang papunta ito sa restaurant. Paliwanag ni Liam. Marin ako napapikit dahil sa narinig. Bakit sa dinami-daming tao? Bakit ang mama ko pa? Malapit na rin si Tita sa restaurant nang mangyari yon, King. Tinamaan ng 2 bala si Tita at yung driver na kasama niya. Kaya bumangga rin ang kotse sa poste. Napamulat ako at lumingon kay Mark. 2 balang tumama kay Mama? Diyos ko, bumangga rin ang sinasakyan niya? Nanginig ako. Magtatanong pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng ER. Lumayo sa akin si Mia at sabay kaming lumapit sa doktor. Dok, kamusta pong lagay ng mama ko? Agad kong tanong habang nanginginig ang mga kamay. Hindi to agad sumagot. Bagkus, malungkot niya lang kaming tinignan. Kinabahan na ako dahil sa reaksyon nito. No please, sana mali ang iniisip ko. I'm so sorry, pero hindi na kinaya ng pasyente. She's dead. Parang niyanig ang buo kong pagkatao sa aking narinig. Nablangkong isip ko at nahigit kong aking paghinga. Tila ako kinuhanan ng ulirat dahil sa sinabi ng doktor. No, hindi pa patay si Mama. No, Dok. Hindi patay ang mama ko. Baka nagkamali lang kayo. Garalgal ang boses na sambit ko. Si Mia naman ay humagulhol na ng iyak. Pasensya na. Ginawa namin ang lahat para mabuhay ito. Ngunit hindi ito kinaya ng katawan ng pasyente. Maraming dugo ang nawala sa kanya at mahina ang kanyang pulso nang dinala siya dito sa ospital. Nanlambot ang aking mga tuhod sa aking narinig. Buti na lang nasa likod ko ang aking asawa at naalalayan ako. Maaari mong tingnan ng pasyente sa huling sandali sa loob bago siya dalhin sa morgue. I'm so sorry again.
Mauuna na ho ako. Yumuko ang doktor ng bahagya bago kami iwan. Hindi naman ako nagdalawang isip at pumasok sa loob ng emergency room. Naabutan namin ng mga nurse na tinatakpan ng puting kumot si Mama. Napatakbo na ako at niyakap ang walang buhay nitong katawan. Nakasunod naman sa akin ang kapatid kong humahagulhol na ng iyak. Mama! Mama! Mama, gumising ka, please! Mama, huwag mo kaming iwan! Paano na lang kami ni Mia ngayon? Humahagulhol kong iyak. Gusto kong magwala. Hindi ko alam kung ano bang dapat gawin sa mga oras na ito. Napakasakit. Napakasakit mawala ng magulang. Mama, gumising ka na oh. Parang batang sabi ko bago dahan-dahang inalis ang tabing sa kanyang muka. Mas lalo akong napahagulhol nang makita ang muka nitong putlang-putla na at may sugat sa kanyang noo. Muli ko siyang niyakap at umiyak ng umiyak. Mama ko, bakit mo kami iniwan agad? Ang sabi mo gusto mo pang makita ang magiging apo mo sa amin ni Mia. Mama, gising ka na. Malakas ka diba't matapang? Please Mama, marami pa tayong pangarap na tutuparin. Gising ka na. Ayaw mo kaming umiiyak at malungkot, hindi ba? Bumangon ka na dyan. Pumipiyok na sambit ko. Ang sakit-sakit. Bakit naging ganito? Ang dami ko pang pangarap para sa amin. Gusto ko pang bumawi kay Mama sa lahat ng sakripisyo niya sa amin ni Mia. Bakit kinuha siya agad sa amin? Bakit kinuha agad sa amin na nag-iisang taong meron kami ni Mia? Una si Papa, ngayon si Mama naman. Bakit? Bakit po? Masama ba akong anak para maging ganitong karma ko? Hindi naman po, hindi ba? Bakit niyo agad kinuha sa amin ang aming ina? Mama, paano na kami? Hindi namin kaya. Hindi namin kaya na wala ka. Mama ko, gising na please. Humahagulhol kong iyak. Ang sakit. Hindi ko akalain na itong huling beses ko makakayakap si Mama. Sana pala, hindi na lang ako nagbakasyon. Sana pala, pinili ko na lang bumalik agad sa Manila para nakasama ko siya. Mama ko, Mama, bangon ka na dyan oh. Huwag mo kaming iwan ni ate. Hindi ba't sabi mo gusto mo pa ako makitang gumraduate? Aakit ka pa sa stage. Imamanage pa natin yung pangarap mong restaurant. Magbabanding pa tayo. Mama naman oh, gumising ka na. Magluluto ka pa ng paborito namin spaghetti ni ate. Manunood pa tayo ng paborito mong teleserye. Mama, gising ka na. Humahagulhol ring sambit ni Mia. Ang sakit-sakit. Kinuha na niya sa amin ng mga magulang namin. Mama! Umiyak lang kami ng umiyak ni Mia. Wala namang umawat sa amin at hinayaan kami magluksa. Hanggang sa dumating na ang mga taong magdadala sa morgue ng labi ni Mama. Ayaw pa naming pakawalan si Mama pero marahan na akong hinila at niyakap ng asawa ko. Habang si Mia naman ay hinila na rin ni Liam. Para akong batang umiiyak, gustong gusto kong sundan si Mama at yakapin na lang ito. Hindi ko pa kaya. Hindi ko matanggap ang lahat. Napakahirap tanggapin na sa isang iglap na wala na sa amin si Mama. Ang bigat-bigat sa dibdib. Parang gusto ko na lang ding mamatay at sumunod sa kanila ni Papa. Inalalayan ako ni Hubby palabas ng ER. Dahan-dahan kaming umupo sa waiting area. Umiiyak pa rin ako. Ventura, give me the water. Rinig kong utos ni Hubby. Eto, King. Thanks. Wife, drink this water first. Kanina ka pa iyak na iyak. Here. Malambing na sabi niya. Kaya lumayo ako tumihikbing kinuha ang hawak niyang mineral water. Sobrang mugto na ng mga mata ko at parang ipipikit na dahil sa sobrang pamamaga sa kakaiyak ko. Ang sakit na rin ng mata ko pero ang bigat sa aking dibdib ay hindi man lang naibsan. Tahan na, baka makasama sa yung sobrang pag-iyak. Hindi magugustuhan ni Mama na nakikita kayong ganito. Alam kong masakit to, wife. Alam ko ang pakiramdam na mawala ng magulang pero kailangan nating magpakatatag, lalo pa at may mga taong nagmamahal pa sa atin. Nandyan si Mia na kailangan ka. So please be strong and brave for the person you love. Biglang sambit ni Hubby kaya napatingin ako sa kanya. Ang hirap, ang sakit-sakit. Hindi ko pa rin matanggap na mawala si Mama. Hindi ko alam paano ako magsisimula ngayon na kami na lang ni Mia. Tuluyan na kaming naulila. Umiyak na naman ako. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Feeling ko kulang ng pagkatao ko. Parang isang saglit, nagbago ng lahat. Don't say that, wife. Nandito ako. Nandito kami. Hindi kayo nag-iisa ni Mia.
Mahinahong sabi niya saka ako kinabig para yakapin. Nandito ako, wife. Hindi kita iiwan. Hindi namin kayo pababayaan. Humagulhol na naman ako ng iyak. King, maiwan na muna namin kayo. Aasikasuhin muna namin ang chapel kung saan ibuburol si tita. Narinig kong sabi ni Mark. Sige, yung pinapagawa ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan. Areglado, King. Liam, hindi ka sasama? Muli kong narinig ang boses ni Mark. Susunod ako, sagot naman ito. Okay. Sa isang chapel malapit sa mansyon binurol si Mama. Walang masyadong tao dahil wala naman kaming ibang kamag-anak. Si Tia ay wala na sa tinitirhan nila, lumipat na daw ito. Kaya kami na lang nila Lolo Rafael ang nandito. Nakatulala lang ako sa harap at nakatingin sa malaking larawan ni Mama sa gilid ng kanyang kabaong. Mama, miss na miss ka namin. Nakita kong tumabi sa akin si Habi. May dala-dala itong pagkain at inumin. Wife, kumain ka na muna. Magdadalawang araw ka nang hindi kumakain. Baka magkasakit ka na naman yan. Mahinahon nitong sambit, umiling naman ako. Wala akong gana. Yun lang ang sinagot ko. Wala talaga akong ganang kumain. Magdadalawang araw na rin akong walang tulog. Mas gusto ko lang na nandito sa harap ng kabaong ni Mama at binabantayan siya. Sinusulit kong araw na makikita at makakasama pa namin siya. Pero wife, baka bumigay ang katawan mo at ikaw naman ang magkasakit. Hindi matutuwa si Mama niyan. Pagod ko siyang tinignan. Kakain na lang ako kapag may gana na ako. Sa ngayon gusto ko muna mapag-isa, please. Tinitigan naman niya ako. Kalaunan ay sumusukong bumuntong hininga ito. Fine, iiwan muna kita dito. Nandun lang ako sa likod kasama sila Liam. Kapag nagutom ka, sabihan mo lang ako at ipaghahanda kita. Tumango naman ako. Thank you. Umusog naman siya para mas makalapit sa akin tapos masuy akong hinalikan sa noo. I love you. Maliit ako na pangiti. I love you too. Matapos akong gawaran ulit ng halik sa noo ay tumayo na siya sa kadumiretso sa likod kung saan nandun ang grupo. Mahina akong sabi. Mabilis lumipas ang araw. Napakabilis na parang kahapon lang buhay pa si Mama at masaya kaming kumakain at nanonood ng paborito niyang teleserye. Ngayon ang araw ng libing ni Mama. Kanina pa ako iyak ng iyak habang nasa chapel kami at nagmimisa. Pati nga sa pagbibigay ng mensahe para kay Mama, iyak ako ng iyak. Hindi ko na nga natuloy ang sasabihin ko. Mama! Hiyaw na iyak ni Mia habang nakatingin sa kabaong ni Mama na ngayon ay bababa na. Pati ako'y humahagulhol na habang nakaalalay sa akin ang asawa kong matyaga akong inintindi at inasikaso. Wala akong narinig sa kanyang reklamo o anuman. Lagi lang niya akong pinapaalalahanan sa pagkain at magpahinga. Mama! Mama ko! Hinawakan ko sa huling sandali ang kanyang kabaong bago ito ibaba. Mama! Mama, paano na ako makakatulog nito? Hindi na kita katabi. Wala na akong katabi kapag matutulog ako. Wala nang yayakap sa akin. Humahalik sa noo ko bago matulog. Mama, paano na ako? Hindi ko na natiis. Umalis ako sa hawak ni Habi. Sa kanilapitan ng kapatid kong inaalalayan ni Liam. Simula noong nasa ospital pa lang kami, hanggang ngayon si Liam ang umaalalay sa kapatid ko. Tumango naman sa akin ito at umalis sa likod ng kapatid ko at pinalitan siya saka niyakap mula sa likod. Mia, nandito si ate. Hindi ka pababayaan. Mahina kong sabi, saka siya niyakap ng mahigpit. Parehas kaming humagulhol hanggang sa ibaba ng kabaong ni Mama at takpan na ng lupa. Tuluyan na nga siyang kinuha sa amin. Dalawa na lang kami ng kapatid ko. Wala na kaming Mama at Papa. Sana masaya na po kayo ni Papa dyan sa langit, Ma. Ako na pong bahala kay Mia. Hindi ko siya pababayaan kahit napakahirap na wala na po kayo. I love you, Mama. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin. Sambit ko sa aking isip habang nakatingin sa kanyang puntod. Wife, we need to go. Inalalayan akong tumayo ng asawa ko. Let's go home. You need to rest. Wala kang matinutulog sa mga nagdaang araw. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil ngayon ko lang naramdaman ang pagod at hilo. Pagkarating sa mansyon, napakalungkot, napakatahimik. Kahit hindi namin totoong bahay ito, pero iba pa rin dahil simula nang kinasal kami ni Jovan. Dito na namamalagi si Mama dahil tumutulong ito sa gawaing bahay. Saka lagi siyang kausap ni Lolo Rafael. Binabantayan niya rin si Eliza. Yun ang naging libangan ni Mama. Pagkarating sa kwarto namin ay pinahiga ako agad ni Habi. Rest, wife.
Ipahinga mong katawang lupa mo. Baka ikaw naman na magkasakit niyan. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Babantayan kita. Napangiti naman ako. Thank you, hubby. Thank you dahil hindi mo ako iniwan sa panahong lugmok na lugmok ako. Thank you dahil inintindi mo ako at hindi pinabayaan. Mahina akong usal. Hinagod naman niyang aking buhok sa kahinalikan sa noo. Shh! Asawa mo ako. Sa hirap at ginhawa, ako ang kasama mo. Hindi kita iiwan. Iintindihin kita. Isa pa, alam kong pakiramdam, wife. Dumating rin ako sa ganyang sitwasyon. Kaya sobrang naiintindihan kita. Mahirap pero unti-unti ring matatanggap. Hindi man madali pero darating din naman doon. Magpakatatag ka, wife. Kahit mahirap, tatanggapin ko pa unti-unti. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob dahil ako na lang ang meron si Mia. Shh! Nandito kami. Isang pamilya tayo, wife. Hindi ko kayo pababayaan. Sige na, magpahinga ka na. Dito lang ako. Tumango naman ako, hindi na sumagot pa. Ramdam na ramdam kong pagod. Hating gabi nang maalimpungatan ako. Kinapa ko ang aking gilid pero wala akong makapa. Nang tignan ko'y wala na pala akong katabi. Nasaan na si Jovan? Kanina, bago ako matulog ay nandito siya at nararamdaman ko pa ang pagtabi niya sa akin. Sabi niya hindi niya ako iiwan. Bumangon ako saka bumaba sa kama. Kahit papaano na walang sakit ng ulo ko sa kahilo. Gumaan-gaan na rin ang pakiramdam ko dahil nakatulog ako ng mahaba-haba. Nakaramdam na ako ng gutom sa kauhaw. Kaya bababa na muna ako para makakain. Ilang araw din akong hindi nakakain ng maayos. Puro pilit pa yun. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Dim na ang ilaw dahil hating gabi na at tulog na ang lahat. Dediretso na sana ako sa kusina nang may maulinagan akong nag-uusap sa balcony. Dahil sa katahimikan na namamayani sa paligid, kahit mahina ang kanilang pag-uusap ay maulinagan mo. Wala sa wisyo ako naglakad patungo sa balcony. May nagtutulak sa akin na tignan kung sino yun. Hating gabi na at may gising pa. Habang papalapit ako ng papalapit, mas lumilinaw ang kanilang boses at mas naririnig ko na ang pinag-uusapan nila. Ngayon na nailibing na si Mama, gusto kong malaman kung ano talagang nangyari. Sino mga taong nagbabarilan ng mga oras na yun? Sinong inambush? Gusto kong pagbayarin ng gumawa nun. Boses yun ni Habi. Seryoso ito. Bigla ako na-curious kaya sumandal ako sa pader sa tabi ng kortina para hindi nila makita. Nitong mga nakaraang araw, hindi ko inabalang sarili na isipin sino ang pumatay kay Mama dahil okupadong isip ko at nagluluksa. Ngayon na narinig ko sila na ito ang pinag-uusapan, gusto kong malaman kung sino. Kailangan nilang magbayad. Biglang nabuhay ang galit sa aking puso. Naikuyom ko ang kamao. King, napag-alaman namin na mga grupo yun sa underground. Mga tauhan ng isang mafia at hinahabol ang isang grupo. What? Anong organisasyon yun? Yung mga pinagbayad mo dati na organisasyon. Sabi ng mga nahuli namin, tumakas daw sa isang transaksyon ng grupo. Tapos nagkaroon ng habulan at yun na nga. Nagkataon na napagitnaan nila sinasakyan ni Tita. Paliwanag ni Mark. Wait. Parang may mali sa sinasabi mo, Mark. Kung nadami lang talaga si Tita, hindi sana siya napuruhan. Saka bakit pati ang driver ni Tita ay may tama sa ulo saka sa dibdib? Parang sinadyang nangyari. Narinig ko ang boses ni Giselle. Hindi ko alam pero nainis ako sa mga naririnig ko. So dahil sa mafia at underground kaya napahamak si Mama? Ha? Paano magiging sadya? Wala namang nakakilala kay King. Hindi rin nila kilala si Tita kaya paano mo nasabi yun? Aksidente ang nangyari. Nagkataon ng sasakyan ni Tita ang napagitnaan ng gulo. Chinek namin ang CCTV. Wala naman kaming nakitang si Tita talaga ang target. Singit ni Mark. Pero nakakapagtaka lang. Sa laki ng lugar sa pwede nilang daanan, bakit doon pa? Saka umagang-umaga nangyari ang trahedya. Napakaaga para sa isang transaksyon. Think guys, hindi kaya ang mama ni Alexa ang ginantihan ng organisasyon na yun? Hindi kaya may nakakilala na talaga kay King? Patuloy ni Giselle. Napasinghap ako. Hindi kaya ganun talagang nangyari. Hindi imposibleng mangyari yun dahil si Suzuki nga ay nalaman ng sekreto niya pati si Monica. Mas dumiin ang pagkuyom ko sa aking kamao. That's bullshit. Walang nakakakilala sa akin sa underground. Maliban sa inyo. Patay na si Monica at Suzuki. Kaya walang magbubunyag ng pagkatao ko. Napaka-imposible. Napanood ko rin ang CCTV footage. Labanan talaga ng dalawang grupo yun. Labas ang organisasyon natin. Aksidente ang nangyari pero pagbabayarin na.
Sigurado ka bang wala na talagang nakakaalam sa totoong pagkatao mo? Hindi ko na natiis kaya sumingit na ako sa pinag-uusapan nila at lumabas sa pinagtataguan ko. Kitang-kita kong gulat sa kanilang lahat, hindi inaasahan na nandito ako at nakikinig sa kanilang usapan. Wife, nautal na tawag sa akin ni Jovan. Ewan, pero nakaramdam ako ng galit sa kaalaman ng mga mafia at mga organisasyon sa underground ang dahilan ng kamatayan ni Mama. Pwedeng tama si Giselle. Sa dinami-rami ng pwedeng daanan ay bakit doon pa sa lugar kung nasaan si Mama? Bakit ang aga-aga ng habulan? Hindi kaya isang palabas lamang yun? Pero ang totoo nilang pakay ay patayin ng ina ko. Hindi imposible yun. Iba ang galing ng mga organisasyon na kalaban nila. Lahat gagawin para lang makaganti. So dahil sa organisasyon sa underground, kaya namatay si Mama? Dahil sa kapwa mo mafia, Jovan? Hindi matago ang pait sa aking salita. Nasaktan ako sa kaalaman na dahil sa organisasyon at grupo ng mafia kaya namatay ang aking ina. Nang dahil sa labanan na mayroon sila sa underground, pati ang walang kamali-mali na tao ay nadadamay. Tuluyan na nga akong kinain ng galit. Ibang usapan na kapag si Mama, kaya kong taluhin lahat. Wife, aksidente ang nangyari. Hindi inaasahan. Isa pa, labas ang organisasyon namin doon. Hindi namin alam ang pinag-aawayan nila. Nagkataon lang ang lahat, wife. Paliwanag niya. Lalapit sana siya sa akin pero umiling ako. Huwag kang lumapit sa akin. Walang kasiguraduhan yung sinasabi mo. Paano kung isa lang palang palabas ang nangyaring ambush? Paano kung sinasadya nga? Nang dahil sa organisasyon na yan. Dahil sa mga kalaban mo kaya nadamay ang mama ko. Hindi ko na napigilan ang sarili. Naging emosyonal na ako. Paano kung tama ako? Paano kung tama kami ni Giselle? Napansin kong pagdaan ng sakit sa mga mata ni Jovan. Pero wala akong pakialam. Mama ko yung pinag-uusapan. Nanay ko na walang kamalay-malay pero nadamay. Wife, listen to me. Wala nang ibang nakakaalam ng tungkol sa pagkatao ko. Wala nang ibang nakakaalam na ako si King ng underground. Kaya maling iniisip mo. Please, kumalma ka, mahal ko. Pagsusumamong sambit niya pero hindi ako nakinig. Umiling ako habang may luhang tumulo sa aking pisngi. Tinignan ko sila isa-isa. Nakayuko sila Mark. Si Jovan lang ang nakatingin sa akin. Sige, sabihin na nating wala kayong kasalanan at aksidente lang ang nangyari. Pero hindi pa rin mayaalis na dahil sa mafia na yan. Sa organisasyong meron kayo kay namatay yung mama ko. Galit kong sigaw. Tuluyan na nga ako naiyak na numbalik sa akin ang sakit, kalungkutan, pangungulila at ngayon nabuhay ang galit sa aking puso. Alam mo, sana hindi na lang ako pumayag na maging katulong sa inyo. Sana tumanggi na lang ako. Nagsisisi ako na tumungtong pa ako sa mansyon na ito. Sigaw ko. Kinain na nga ako ng galit. Hindi ko na alam ang mga pinagsasabi ko. Basta galit ako at masama ang loob. Wife, don't say that. Nasasaktan tura ni Jovan. Pagak ako natawa bago maras na pinunasan luha sa aking mga mukha. Umiiyak na naman ako. Simula na mapunta ako dito sa poder ng Silverio. Lagi na lang akong umiiyak. Lagi na lang napapahamak. Sana pinili ko na lang sa bahay ng tiya ko. Sana nagtiyaga na lang ako sa sermon. Pananakit niya sa akin sa mga salita niya. Kesa yung ganito na ilang beses napunta sa piligrong buhay ko. Ilang beses ako muntik mamatay nang dahil sa mga kalaban mo. At ngayon, nang dahil sa organisasyon na yan, namatay ang nanay ko. Nawala sa amin yung nag-iisa naming magulang. Nagkandaletse-letse ang aming buhay simula nang dumating kami dito. Pinagsisisihan ko ang lahat. Pinagsisisihan kong nakilala kita, Jovan. Ikaw palang magiging sanhi ng kamatayan ng magulang ko. Sana ako na lang yung namatay. Sana ako na lang at hindi yung magulang ko. Tuloy-tuloy kong sambit. Nahihirapan na akong huminga dahil sa sama ng loob. Napayo ko na lang si Jovan at tinanggap ang mga sinabi ko. Totoo naman, simula na dumating kami dito, kung ano-ano na nangyari sa akin, ilang beses na akong muntikang mamatay dahil sa mga kalaban niya. Sana pala, nanahimik na lang kami sa bahay ni Tia. Kahit maliit, mabunganga at least ligtas kami. Malayo sa kapahamakan. Kompleto pa rin sana kami hanggang ngayon. Sana naghanap na lang ako ng ibang trabaho. Sana hindi ako nasilaw sa laki ng sahod na inoffer sa akin ni Lolo Rafael. I'm sorry, wife, kung dahil sa akin nasasaktan ka. Sorry, mahina niyang sambit. Wala nang magagawa yung sorry mo, nangyari ng lahat. Nawala na sa akin ang magulang ko. Hindi na maibabalik na sorry mong buhay ni Mama. You know what? Nagsisisi na ako. Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Masyado ako nabulag sa pagmamahal ko sa'yo. Ang hirap at delikado mo pala talagang mahalin, Jovan. Alam mo yung pagmamahal ko,
napalitan ng galit. I hate you! I hate you so much! Pagkasabi ko nun ay mabilis akong tumalikod at tumakbo pabalik sa kwarto. Narinig ko pang tawag niya sa akin pero mas binilisan ko pa ang takbo. Pagkapasok ko sa loob ay sinarado at nilak ko lahat ng lock para hindi siya makapasok dito sa loob. Nangihina akong sumandal sa pintuan sa kapadausdos na naupo. Napahugulhol ako ng iyak. Matatanggap ko pa sana kung mga ordinaryong tao lang na nagkainitan ng nakabaril kay mama. Pero hindi may connection pa rin pala sa pangalawang pagkatao ng asawa ko. Isa pa, totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Alam kong sumobra ako pero anong magagawa ko? Nabuhay ang galit sa aking puso, ang pangungulila sa aking ina, ang panghihinayang. Ngayon na nawala ang mama ko dahil sa organisasyon, hindi na kami pwedeng manatili pa dito sa mansyon. Baka madamay na naman kami. Hindi ko na kaya kapag kapatid ko na naman ang madamay. Hindi ko nakakayanin kapag nangyari yun. Mas magandang lumayo na kami. Masyadong delikado sa lugar na to. Mas magandang lumayo sa mga Silverio dahil kapahamakan lang ang dala nila. Isa pa, hindi ko kayang maatim na makasama sila, lalo na si Jovan. Lagi na lang ako napapahamak dahil sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo. Tama, aalis na kami ni Mia dito. Magpapakalayo-layo kami. Mas maganda sa isang tahimik na lugar kami pupunta. Malayo sa gulo ng mayayaman. Naglakad ako sa closet ko at kinuha ang mga naipon kong pera. Nilagay ko yun sa aking backpack pati ang iilang gamit. Kinuha kong importante lang. Maganda rin na hindi mahalata ni Jovan na alis na kami dito. Matapos ko makapag-impake, tinabi ko ang bag sa hindi makikita at mahalata ni Jovan. Bukas ng gabi, aalis na kami dito ng kapatid ko. Kinabukasan, nagising ako na mahapdi ang mga mata. Napabalikos ako ng bangon at nalibot ang paligid. Bumaba ako sa kama at sinek ang pinto ko na buksan ba ito ni Jovan at nakapasok dito sa loob. Nakahinga ako ng maluwag na nakalak pa rin ito. Buti naman at hindi niya pinilit na pumasok dito. Tumalikod na ako at kumuha ng damit sa katuwalya. Maliligo muna ako at pababa rin para kumain. Kikilos ako na parang wala lang para hindi nila mapansin na may binabalak ako. Kailangan maging maingat. Buo na talagang desisyon kong umalis at iwan sila. Mas mahalaga sa akin ang buhay ng kapatid ko. Siya na lang ang meron ako at ayokong mawala siya sa akin. Bumaba ako at dumiretso sa kusina. Porma lang aking kilos para hindi mahalata. Namamagaman ang aking mga mata ay ayos lang. Hindi na bibigyan pansin ng sinumang makakakita sa akin dahil iisipin nilang umiyak ako dahil sa pangungulila kay mama na may katotohanan din naman. Nang makarating ako sa kusina, inaabutan ko sila Lolo Rafael na tahimik na kumakain. Nang ilibot kong tingin sa hapag, wala si Jovan. Tanging si Mia, Alaisa at Lolo Rafael lang ang nandoon. Nang mapansin ako ng matanda ay bahagi na niya akong initian, saka sana niya sang maupo na. Gising ka na pala iha, umupo ka na at kumain. Alam kong gutom ka na. Tumango naman ako saka naglakad palapit sa aking pwesto. Good morning Ate Alexa. Nakangiting bati sa akin ni Alaisa na ginantihan ko naman. Si Mia naman ay tahimik lang na kumakain. Good morning ganda. Umupo na ako at kumuha ng heavy meal. Dahil gutom na gutom talaga ako, hindi ako nakakain kagabi dahil sa nangyari. Mamaya kapag natapos kaming kumain, kakausapin ko na si Mia sa binabala kong pag-alis namin mamayang hating gabi. Ililipat ko sa guest room ang bag ko at doon muna ako mamamalagi. Hindi naman magtataka yun si Jovan dahil nasanay na siya sa akin kapag mayroon kaming hindi pagkakaunawaan ay sa guest room ako natutulog o namamalagi. Buti nga rin wala siya dito. At least, makakakilos ako ng maayos. Kumuha ako ng magandang tiyempo sa hinilang kapatid ko sa bahay sa likod para doon kami mag-usap. Sinigurado ko munang walang nakasunod o nakapansin sa amin bago ko hinarap ang kapatid kong kanina patahimik. Listen to me, Mia. Kailangan nating umalis sa mansyon na ito't magpakalayo-layo. Delikado ang buhay natin dito. Tuloy-tuloy kong sabi. Wala na akong sinayang na oras pa. Okay. Yun lang ang sinagot niya sa akin. Nagulat ako at bahagyang nangunot ang noo ko dahil sa mabilisan niyang sagot. Inaasahan ko ay magtatanong pa siya pero kabaliktaran ang nangyari. Pumapayag ka kaagad. Hindi ka ba nagtataka kung bakit tayo aalis dito? Nagangat siya ng tingin sa akin. Nabasa ko sa kanyang mga mata ang galit at lungkot. Hindi na kailangan ate dahil narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo kagabi nila Kuya Jovan. Rinig na rinig kong lahat. Napasinghap ako at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Nandun siya? Anong ginagawa mo dun? Bakit nandun ka? Nagtatakot kong tanong.
Kukuha sana ako ng tubig kaso pagkababa ko, narinig kong boses nila Kuya Jovan. Tapos ang boses mo kaya pinuntahan ko kahit nakinig sa pinagtatalunan nyo. Narinig kong lahat at naiintindihan kita kung ito ang magiging desisyon mo ate. Hindi na ako magtatanong pa sa ibang bagay. Ang mahalaga makaalis tayo dito at makalayo. May tiwala ko sa iyo ate. Hindi ko alam pero nangilid ang luha ko. Akala ko may hirapan pa akong kumbinsihin siya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Thank you bunso. Aalis tayo mamayang gabi at magpapakalayo. Magbabagong buhay tayo. Lalayo tayo sa magulong mundo nila. Hindi ko hahayaan na pati ikaw ay madamay. Tumango naman ito. Desidido kong sambit. Lalayo ako at kakalimutan na kita, Jovan. Mas mahalagang kaligtasan ng kapatid ko kaysa sa pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry. Ano nang mangyayari ngayong aalis at iiwan ni Alexa ang asawang si Jovan? Dahil sa mga nalaman ni Alexa tungkol sa mga taong sangkot sa pagkamatay ng kanyang ina, ito na kaya ang simula ng pagkasira ng relasyon nilang mag-asawa? Saan kaya mapapadpad ang magkapatid at ano ang gagawin ni Jovan kapag nalamang umalis na ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.